May mga biyahe talagang hindi lang tungkol sa destinasyon, kundi tungkol sa pagtakas sa ingay ng buhay. Sa bawat ikot ng gulong ng motor ko, dala ko ang pagod, mga iniisip, at mga tanong na matagal ko nang kinikimkim. At sa gabing ito, sa malamig na hangin ng landing point ng Karalan, parang unti-unti ko na uling naririnig ang sarili ko. Walang ingranding plano. Kaya tayo. Walang maraming kasama. Ito ang kwento ng isang simpleng motocamping ride. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan natin to! Falling down and I don't know how I do without you. Yeah, you pull me up when I'm falling down. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Yeah, it feels like I'm on cloud nine. 5:38 ng umaga at ngayon ay naghanda na tayo umalis para sa ating duty. 6 to 2 kasi ako ngayon. Pero mamaya alis tayo para tayo mag-camping. Handa na rin yung mga gamit ko kagabi ng pake. Kaya may nakahanda ding isang helmet kasi may kasama tayo. Isa sa mga kaibigan ko nung kolehiyo. Isa sa mga tali kong kaibigan. Pa-experience naman natin sa kanya ang pagkakamping dito sa Batangas. Actually, pupunta natin mamaya hindi naman Batangas pero napakalapit lang dito. Siguro mga isang oras lang. Sige na, ipapasok na muna. Kinahapunan nang matapos sa aking duty ay agad na rin ako umuwi. Ikakarga ko pa kasi ang mga bag at iba pang mga bagahe sa aking motor. At kakain na din ng konti. At yari tayo kay Mrs. pag hindi ko kinain ng luto niya. Nilagay na natin itong mga ating motogolf na saddlebags. Kain lang tayo, tapos naliligo, tapos daan natin si Dan. Nagluto si Mrs. ng pritong bangus. Hindi niya ito kahapon sa grocery tsaka itong spam. Delimundo to, di ba? Delimundo na meatloaf. Sarap. Swerte ko talaga kay Mrs. Meron pang shake. Thank you. Ano masasabi mo magkakamping kami, Dan? Okay lang. Alis muna ako, puntahan ko na si Dan at sisibat na kami. Ngayon ay alas 3:40 na ng hapon. Medyo mainit pa rin kaya mas maganda yung patakbuhin ko na yung motor para mapaspas na ako ng hangin at mawala ng init. Have you heard about the dream himself? He would lie in his bed and just talk to himself. Living free won't guarantee a life of happiness. Dito na tayo ngayon sa bahay ni Dan. Kaso parang wala pa siya eh. Hindi ko alam kung nandito siya sa isang bahay niya o doon sa isa pang bahay niya. Yayamanin. Yo! Ha? Ito na yung pinakamalupit na sculptor oh. Nagulat si Dan eh. Paano daw siya sasakay eh. Okay. Yan. Ayos ba? O, tayo na pupunta doon. Sama na kayo sa amin. Break your chains off. It was obvious self you know. Nang makalampas kami ng bayan ng San Pablo, ay nagpasya kami na dumaan muna sa Alphamart para bumili ng butane at kaunting makakain. At pagtapos nun ay tumulak na kami papuntang landing point. Pagtapos namin tahakin ang mga kalsada patungo Rizal, Laguna at madaanan ang Calibato Lake, ay kumana na kami sa nakamamanghang kalsada paakyat ng landing point. Maaaring ordinaryong kalsada to para sa ilan, pero iba talaga ang vibes na inihahatid ng kalsada to sa amin. Parang inihahanda ng kalsadang to ang mga isipan ng mga bibisita sa landing point. Kumbaga,
may build up bago ang climax. Dito tayo kay Kuya Mike. Para kami mag-shota ni Dan eh. Kasama kami nag-date dito sa landing point. Kaya naman trip na ito eh. Okay kaya dito mas maganda yung sa may puno. Ha? Kasi pagising natin ng umaga. Oh. Pwede tayo dito mag table gaming dito tapos dyan tayo Oo, ilang mesa ako dyan, min. Ganun ba tayo? Bubunutin ko rin naman. Pwede pang gupit ka. Mga Ginoo, may nangyayari na. Sayang hindi natin nabutan yung sunset. Oras na ba? Less 6 Gs na pala. Hindi pa kami tapos mag-set up. Naubusan kasi ang baterya. Nagpalit pa akong baterya. Ang bilis nung sunset. Hindi na naabutan. Dalawang choice kanina eh. Either magpalipad ako ng drone kasi halo sunset na, o magpalit ang battery ng action cam. Hirap pagpilian eh. Flashlightan mo kami. Yan yung aming pagkain ngayon eh. Tinatamad na kami bumili ng tubig doon sa tindahan. Pagod kami mag-set up. Yan si Dan, lightman. Tatama rin na kaming magluto ah. Bukas na lang. Bukas na tayo magluto. Pag tinamad, edi... Ayun na. Hindi, ano tayo man. Bukan natin natin kung saan dumaan yung... Mayroon dyan nagpapaluto ng kanton eh. Pwede na yan. Nakita ko kasi dito kay John Pax. Lagi siya dito eh. Pag magka-camping siyang biglaan, yung trip niya umalis sa bahay nila, punta siya dito, dala niya lang yung tuk-tuk niya. Paparking lang siya dyan, tutulog siya dun. At dahil nga sa gutom ay natanggal na ang aming katamaran at bumili na rin kami ng tubig para mailuto namin yung bitbit naming pansit canton. Meron ko kayo tintang tubig. With Kuya Dan. Ano ito na ba? Wala, lagay mo lahat. Yan. So yun, napaso po si Kevin. Ayos na yan. Kain tayo. Tayo si John Pax, wala dito. Lagi dito yun. Kaya pa nun ba yan? Dito ko nalaman yun eh. Yung nasa Saudi pa ako, magsusupport ako doon. Nagpa-member ako doon eh. May bayad? Suporta sa kanya. Yung membership pala natin, open na yun. Yun pa lang yung way para ma-monetize yung channel ko. Wala pa kasi ang YPP. Yung mga ads na napapanood nyo, hindi pa napupunta sa akin yung kita niyan. Kay Google pa. So sana makaipon na ako ng 4,000 watch hours. Kasi ano lang ako eh, parang 450 watch hours tapos monetize na ako. YPP.
So ngayon, kung may mga gusto kayong bilhin, yung mga nakatag na products lang sa description, pagka kinlik nyo yun, doon kayo bumili, may counting commission ako kikitain, pantulong din sa channel. Tapos kung gusto nyo magpa-member, ayun, makakatulong din sa akin yun na pangpondo sa mga ganitong klaseng content. Pero kayo sa ngayon, mga ganitong campsite na muna mapupuntahan natin para pasok sa budget. Para hindi kami puro pansit kanton. Para man din po pansit kanton. No? Kaya na, lechong itlog. Ayun nga pala, kung napanood nyo yung napakinggan pala yung podcast, ito pala si Dan, si Nurse Dan, yung classmate ko nung nasa nursing school. Tapos nag-change career siya. Ano ang una mong career nun, Min, pagka-graduate? Off career na ako eh. Pop career ka agad eh, no? Ayun, nagpogo ka nun, Min. Nagmamaang-maangan ka. Pogoan ako, pogo. Pogo siya, pero yung mga customer niya naman Pinoy, eh, no? Mga foreigner. Ganun talaga kasi nung panahon na gumraduate kami, hindi ka talaga so-survive pagka nag-nursing ganun eh. Oo, hindi talaga mag-survive mo. Sa baba ng sahod ng mga nurse dati. Hanggang ngayon din naman. Kaya karamihan sa mga nag-nursing is, nag-nursing pala is, hindi nag-proceed sa pagiging nurse. Ayun. Karamihan naman din, naging successful din. Ngayon pala si Dan ay isa ng sculptor. Ang forte niya ngayon yung sa mga santo, no? Ngayon, kung meron kayong, ano ba yung mga, anong latest project mo ngayon? Oh, dami order ngayon. Oras na lang wala. Yun, malakas pala ngayon si Dan, eh. Paano bang kitaan dun, Min? Pero no, per order. Dito mga artist. So, yun, no? Dito mga artist. Dahil wala din support na, eh, no? Meron pag mahal mo yung ano eh. Yung art pag ninatawag ka, wala kang magagawa. Iba talaga pag Kanya-kanyang calling yun, eh. Kaya, kumbaga yung kung ano yung pinagsimulan mo, hindi naman yun ang magde-define ng the rest ng career mo. Pwede ka pa rin mag-shift. Pero may yung mga natutunan mo sa nursing school na nadala mo sa pagiging artist. tsaga ka lang. Tsaga ka talaga. Bagay, nursing. Kung wala kang tiyaga dun. Tagal din pag alis mo man lang. Para ka na rin pasyente. Mag-Brokeback Mountain muna kami ni Paring Dan. Bad. Baka mamaya may naramdaman tumutusok pa. Okay na ba? Ay, makatulog na nga. For 4:40 ng umaga. Ang lamig. Labing dito eh. Kagabi nag-aaway ang mga wildlife na yan eh. Kala namin may ano dito eh, may werewolf eh, may mga ganun sa ulo na namin oh. Yung mga ano niya pala dito, mga pagkain niya, ipasok niyo sa tent bago kayo matulog kasi may mga asong pag-alagala dito. Mabait naman sila, hindi man sila malapit sa tao eh. Kaso pag may mga basura, pagkain,
na nasa labas ng tent yung kakay-kayin nila. Kaya yung basura namin, inangat namin. O talagang wala lang kasing pagkain na laman yung kaya wala silang interes na kalkalin eh. Kagabi, hanap ako CR dito. Jebs na eh. Bayad pa siya dito, number 2, 35. Number 1, 15. Yun. Ang tubig kasi ata daw dito, inigib pa sa baba. Kaya, siyempre, pagod din. Na-scam kami ni Dan dito. Alam namin mainit yung palang lamig. Kita kami dito na mga yung mga hatchback na maliliit. Yun hatchback Mirage. Ipikanto nga ata dito kahapon eh. Kaya akyatin. Tarik lang nga talaga. Pero kaya. Dami uwak dito, min. Kaya yung drone pinauwi ko na kagad. Maganda. Ayos din, kaso puro mga nagugulat ako sa mga uwak eh. Puro paliko-liko yun doon eh. Daming kabayo pag Laguna eh. Kahit din sa pinag-campingan namin sa Pami, doon sa ilog doon, may mga kabayo eh. Nung umaga pinapagawa. Lakad-lakad mga tayo dan. Exercise. Wala na, ano na tayo min. Dito gaming, maya lolo gaming na. Lakad ng konti, pagod na eh. Uy, tingnan mo yun o, anino ng bundok. Yan o. Yung doon mainit na, pagting yun. Dito madilim pa. Ate SP, ramen house. Yan o. Mga addict dyan sa ramen, hindi na kayo makakatakas. Bibili kayo kahit nandito na kayo. May ramen house na eh. Ngayon ay maghahanap muna kami ng mga kainan. Baka sa baba na, hindi ko alam kung kakain pa kami o diretso ng pauwi. Isang oras lang naman eh. Bahala na. Pero okay lang magdikit dyan. Opo. Ayan o. Okay, sir. Oo. Thank you. Anong pangalan niyo, sir? JR po. JR. Sama ko, sir. Ha? Okay lang po. Yung nakapagdikit din tayo dito ng sticker natin. Sir, thank you. At hahanap kami yung kakainan o kaya dumiretso na lang kami pauwi. Bahala na kung anong pag-usapan namin. Tira na. At hindi na rin nakapagpaalam si Dan. Umuwi na eh. Nagmamadali. At mag-report pa daw kay commander niya. Siyempre ako rin. Pauwi na. O kabayan, sana ay nasiyahan ka sa episode na to. Hanggang sa susunod na episode. Paalam! Wait for the sun. It's getting closer, but it will never let us down. Here by the ocean, fire is burning, flares in Hirap kumuha ng B-roll. Si Dan yung babat panaog eh. Manhik panaog pala. Pagsiset up ng camera.